Matapos silang maikasal ay dinala siya ni Colton sa napakalaking bahay nito. Kung malaki ang bahay nila Aaron, mas malaki ang bahay ni Colton. Mga 4 na beses siguro ang nilaki ng bahay nito kina Aaron. 2 linggo na silang kasal. Sa loob ng 2 linggo na iyon ay wala na si Colton. Umalis to para sikasuhin ang ilan sa negosyo nito sa ibang bansa. At dahil doon masaya siya. Para sa kanya na ikasal sa lalaki na hindi naman niya mahal, ay malaking tuwa talaga iyon sa parte niya. Para pa rin siyang walang asawa at magagawang lahat ng gusto niya. Ikinasal lamang sila sa papel at walang bawal o dapat gawin dahil wala naman silang pagmamahal sa isa't isa. Umiindak ang katawan niya bawat tugtog ng musika. Nasa club sila ngayon ng mga kaibigan niya. Ito ang unang beses na nagpunta siya sa ganito. Kung dati tumatanggi siya, hindi na ngayon. Susulitin niya ang buhay at kalayaan niya mula ngayon. Tutal hindi naman siya naikasal sa lalaking pangarap at mahal niya. Bakit siya magpapakabuting asawa, hindi ba? I told you, Denise, this is so fun. Ani Lucy sa kaibigan niya. Nilakasan pa ang boses para marinig niya. Fun mo mukha mo, Lucy. Alam mo na nga may asawa na yang sa Denise, niyaya mo pa. Malakas din ang boses na sabi ni Nika. Tutultong sumama siya sa mga ito nang niyaya siya ni Lucy. Masaya kaya? Tumatawang binangga niya ang pangupo ni Nika kaya gumanti ito sa kanya. Nakisali na rin sa kanila si Lucy at Yuri. Kaya para sila mga bata, hindi nila kasama si Irish. Tumanggi itong sumama dahil ramdam nito na hindi to gusto ng mga kaibigan na kasama niya ngayon. They don't like Irish and she doesn't know why. Try this one, Denise. This is great. Anong great siyan, Lucy? Ang sumakay ng lasa niyan. Nakabusangot at tumingin si Nika sa alak na inibot ni Lucy sa kanya. It's great because it's nakakalasing, di ba? Kalog na sabi pa ni Yuri. Nag-cheer silang apat at sabay-sabay na tinungga ang alak. 2 sila ni Nika na napangiwi. Yawa ang pait. Nagkatawanan sila sa sinabi ni Yuri. Hi there, girls. Sabay silang napalingon sa lalaki na bumati sa kanila at sabay-sabay ding oh, ang gwapo kasi. Kung dati hindi naman siya mahilig tumingin sa gwapo, syempre hindi na ngayon. Wala na sila ni Aaron at wala naman silang pakialam ng asawa niya. Kaya wala naman sigurong masama na makipagkaibigan sa mga gwapo tulad ng lalaking naririto sa harap nila ngayon. Ilang beses siyang kumurap. Lasing na siya pero namumukhaan niya ang lalaking ito. Isa ito sa mga kaibigan ni Colton. Isa ito sa nakita niya noon pa sa opisina nito. Nakapagtataka naman na nakangiti ito ngayon habang nakikipag-usap kay Yuri. Sigurado siya na hindi ito ngumiti na makita niya noon. Binaling siya sa ibang direksyon ng mukha at iniharang ang palad sa mukha para hindi siya nito mamukhaan. Sunod-sunod siyang tumungga ng alak kaya lalang umikot ang kanyang paningin. Hindi siya tumanggi nang hindi na siya ulit ni Lucy at Nika sa gitna ng dance floor. Daig pa nilang wild na babaeng nakawala sa hawla at nagsayaw na nagsayaw. Pinagkaguluhan si Lucy ng mga lalaki dahil ito ang the most perfect sa kanilang magkakaibigan. Napangiti siya nang may lalaking lumapit sa kanya at nakipagsayaw din. Halos idikit nito ang katawan sa kanya kaya lalo niya pang pinagigyan ng pagsayaw. Tumalikod siya rito. Kumunot ang noo niya nang mawak ng lalaki sa bewang niya at tinila siya at saka dinikit ang paupo niya sa isang matigas na bagay. Kahit nahihilo siya, pilit niyang inaalis ang kamay na iyon sa bewang niya. Pero matigas yun at mahigpit ang hawak kaya hindi niya naialis iyon. Bitaw! Tukmol! Tuluyan na siya nagalit nang idinikit na ng lalaking nasa likuran niya ang mukha sa leeg niya. Anong ginagawa ng asawa ko sa ganitong lugar? Nanlaki ang mata niya at pilit na nilingon ang may-ari ng pamilyar ng boses na iyon. Hindi nga siya nagkamali. Si Colton ang nasa likuran niya. Binitawan siya nito kaya agad na lumayo siya rito. Hey man, bakit ka nang agaw ng chick? Natigil ang lalaking nakasayaw niya kanina sa pagsalita na nilingon ito ni Colton. Mr. Montelimano? This is my woman and she is my wife. Madilim ang mukhang sabi ni Colton sa namumutla ng lalaki. Saka lang niya napansin na tumigil na pala ang tugtog at lahat nakatingin sa kanilang mag-asawa. Paglingon niya sa DJ, katabi na nito ang lalaki na kausap kanina ni Yuri. Nakangisito at nakatingin sa kanilang mag-asawa. Uuwi na tayo. Naunang maglakad si Colton sa kanya. Hindi siya gumalaw sa kinatatayuan. Sino ba to? Bakit siya susunod? Ayoko pang umuwi. Matigas sa tanggi niya. Hindi ako uuwi dahil lang sinabi mo. Talaga ba, Denise? Matapang siyang tumango. Basta hindi ako uuwi, bahala ka sa buhay mo. Ilang beses siyang umirap kay Colton na nagmamaneho. Di niya alam bakit palagi nilang kinakain ng mga sinasabi niya nitong mga nakaraan dahil sa lalaking to.
Pauwi na sila ngayon habang lulan ng mamahaling kotse nito. Gusto niya itong awayin dahil sa pagpapauwi sa kanya, pero hindi niya magawa lalo na ngayon. Madalim ang mukha nito habang nagmamaneho. Nagagalawan din ang panga nito na para bang kanina pa nagpipigil ng galit. Iniwas niya ang tingin dito. Na makarating ng bahay nito, agad nang lumabas to ng kotse at pabagsak na sinarado iyon. Pakiramdam niya tuloy lalo siyang nahilo. Lumabas siya na sasakyan na medyo sumusuray. Oo, lasing siya pero alam pa niya ang ginagawa niya. Dumiretso siya sa kwarto niya at naligo para mabawasan ang pagkalasing. Pagkatapos maligo, lumabas siya na nakaroba. Anong ginagawa mo rito? Gabi na at saka matutulog na ako. Doon ka na sa kwarto mo. Pagtataboy niya kay Colton. Nakatayo ito sa pinto at nakasandal doon. Simula nang dalhin siya nito sa bahay, nakiusap siya rito na dapat hiwalay sila ng kwarto. Bakit nagpupunta ka sa ganoong lugar? May asawa ka na kaya dapat alam mo ang bawal sa hindi na dapat gawin ng may asawang katulad mo. Hindi niya ito sinagot. Antok na siya at gusto niyang matulog. Nahihilo pa siya at nangihinala ng alak na nainom niya. I want to rest. Bukas na tayo mag-usap. Humikab siya. No! Let's talk now, Pam. Inis na tumingin siya rito. Ano bang problema mo, Colton? Bakit ba nangingialam ka? Tumigas ang ekspresyon ng mukha nito. I'm your husband. I have the right to interfere in your life. Lumapit siya rito at tinampas ang dibdib nito. Baka nakakalimutan mo, Colton. Kasal lang tayo sa papel. It's all your fault, that's why Aaron and I broke up. Dahil sa iyo kaya natuloy ang pesting kasal na to. Paninisi pa niya rito. Kasalanan naman talaga nito ang lahat. May kakayahan tong pigilan ng kasal sa pagitan nilang dalawa, pero wala itong ginawa. Ngayon nakatali na sila sa isa't isa na walang pagmamahal. Parang lugi ka pa na naikasal ka sa akin na. Tumingin si Colton sa dibdib niya. Pinamulahan siya ng mukha at inayos ang roba na suot dahil nalihis iyon. Galit na tumingin siya dito. Niyakap niya ang sariling dibdib. Lalo lang siyang namula sa hiya nang wala siyang nakapa na mula doon. Tanggapin mo na, Pam. Asawa mo na ako. Tumingin ulit ito sa dibdib niya. Katulad ng pagtanggap ko sa kanyo. Parang sinasabi mo na ikaw pang lugi. Ganon? Hoy, Colton, hindi kita pinilit na magpakasal sa akin. Humingi nga ako ng tulong, hindi ba? Humingi ako ng tulong sa'yo para hindi matuloy ang kasal na to. Kaya huwag kang umasta na ikaw pa itong nalugi sa ating dalawa. Nanlalaki ang butas ng ilong niya sa galit dito. Ang kapal talaga ng lalaking to. Nanlaki ang mata niya nang lumapit to sa kanya at tumawak ang dalawa na malaking kamay nito sa bewang niya. Naparinok siya na magsimula ng humaplos ang kamay ni Colton doon. Wala naman akong sinabi na lugi ako, Pam. In fact, I really love the situation. Lumayo ka nga, Colton. Tila nawalan siya ng lakas na itulak siya nito sa ibabaw ng kama. Akmang babangon siya nang umibabaw to sa kanya para pigilan siya. Tumingin to ng seryoso sa mata niya at saka bumaba ang tingin nito sa labi niya. Naalala ko, hindi nga pala tayo nagka-honeymoon. Malakas na sinipa niya ang nasa gitnang bahagi ng hita nito. Honeymoon mo mukha mo. Habang kumakain sila, ramdam niya ang sulap ni Colton sa kanya. Nakaramdam siya ng inis na baka sa dibdib na naman niya ito nakatingin. Hindi niya talaga matanggap na may taong nananlait sa dibdib niya bukod sa atikal niya. Nakakaasar. Natawa siyang bigla nang maalala ang mukha ni Colton kagabi dahil sa pagsipa niya. Buti nga sa kanya. Naisip niya pa talagang honeymoon. Samantalang alam naman ito na hindi tamang naikasal sila. Iwasan mong kausapin si Aaron, Pam. Sundin mo ang utos ko sa'yo. Ines na bumaling siya rito. At bakit naman? It's Aaron, Colton. He is your brother. And he is your ex and supposed to be your groom. Galit na sabi nito sa kanya. Masyadong madilim ang mukha ni Colton kaya hindi na siya nagsalita pa. Di niya alam kung bakit pa ganito ang akto nito. Dapat wala silang pakialam sa isa't isa. Nagkakatawanan sila magkakaibigan na makita niya si Aaron sa kalayuan. Siniko siya ni Yuri at ginuso ang dati niyang nobyo. Kausapin mo. Baka may last message para sa'yo. Ani Yuri. Dumulok siya. Di niya alam kung dapat pa nga ba nila na mag-usap na dalawa. Nitong mga nakaraan kasi hindi niya na naiisip si Aaron. Tanggap na niya na wala na nga talaga sila. I agree. Go Denise and talk to him. It should be the last time na mag-uusap kayo. Kahit kapatid pa siya ng asawa mo, he is still your ex. Ani Lucy. Akalain mo yon? Yung lalaking mahal na mahal mo at pangarap mo na mapangasawa ay ex mo na lamang ngayon. Grabe talaga ang twist ng buhay. Napapailing na lang nasabi ni Nika. Di siya nakapagsalita. Tama ang mga kaibigan niya, ang lalaki na mahal niya,
at pinangarap ng mga pangasawa ay ex na lamang niya ngayon. Ang masakla pa ay ang half-brother nito ang napapangasawa niya at nakita nilang isa't isa sa mga oras na tuloy na siyang natali sa iba. Tama din na dapat di na silang muli pa mag-usap at di na magkita. Tumayo siya at lumapit kay Aaron. Nakita niya na lalim ang mga mata nito at nangangayayat din ang pangangatawan nito. Babe? Denise. Yumuko siya at lumunok. Naiiyak siya dahil aminin man niya o hindi nasasaktan siya sa nangyari sa kanilang dalawa. Sa kahihinatan na relasyon nila. I just want to see your face for the last time, Denise. Basag ang boses ni Aaron. I really miss you. Hindi ko na kaya, Denise. It really hurts me like hell. Tuluyan na nga siya naiyak. Masakit pa rin sa dibdib niya, nilang dalawa. Hindi ganun kadaling kalimutan ng lahat lalo pat minahal nila ang isa't isa. I'm sorry, Aaron. Pero tulad nga ng sinabi mo, tapos na tayo. Ito na talaga ang huli na dapat mag-usap pa tayo because we both know na may asawa na ako. I'm sorry for breaking your heart, Aaron. I'm sorry dahil sa akin nasira ang pangarap nating dalawa. I hope someday makakahanap ka pa ng para sa'yo. Tumingin siya sa refleksyon sa salamin. Namamaga ang mata niya dahil sa kakaiyak. Pero ito na ang huli dahil tanggap niya na hindi na sila po pwede pa ni Aaron. Tumingin siya kay Irish na namamaga din ang matang kakapasok lamang ng restroom. Na makita siya nito yung malungkot na umitita sa kanya. Broken ka rin? Natawa na lang siya sa tanong ni Irish at di na lang sumagot. Isa ito sa mga malapit niyang kaibigan dito sa universidad na pinapasukan niya. Nagpaalam siya rito na mauuna na siya. Gagala siya kasama iba pang kaibigan. Barak din nila magpunta ng club pagkatapos gumala. Naalala niyo yung lalaki sa bar na pogi? Nakita ko siya kanina. Baka hinahanap ka, Yuri? Lahat sila'y napatingin kay Yuri dahil sa sinabi ni Nika. Tigilan niyo nga ako. Hindi ako type nun. Ines na sabi ni Yuri. Kilala kasi nila ang lalaki na gusto ni Yuri dahil palagi nito yung kinukwento sa kanila. Tumingin sa kanya si Lucy at may inuso sa likuran niya. Nang sundan niya yun ng tingin, nakita niya si Colton, nakasandal sa kotse nito habang nakatingin sa kanya. Bumuga siya ng hangin bago nagpaalam sa mga kaibigan niya at saka nilapitan si Colton. Pinagbuksan pa siya ng pinto ng kotse nito kaya agad nang sumakay siya. Hindi niya mapigilan na mapasimangot dahil hindi siya makakasama sa mga kaibigan niya mamaya. Masama ang loob mo kasi hindi ka makakasama ngayon sa kay Aaron? Malamig ang boses sa tanong ni Colton sa kanya. Kumunot ang noon niya. Ano daw? Malamig ang boses sa tanong ni Colton sa kanya. Kumunot ang noon niya. Ano daw? Sinasabi mo dyan? I told you to stop talking to Aaron pero hindi ka nakinig. Bakit pang tigas ang ulo mo? Sabihin mo nga, balak niyo ba magkita ngayon? Ines na binalingan niya ito. Ano? Ano bang sinasabi mo? Kami magkikita. Nag-usap lang kami kanina, Colton, at sa pagkakatanda ko, wala kaming usapan na magkikita kami. Kaasar. Bakit pa kailangan niya magpaliwanag dito sa lalaking to? Masama ang tingin niya kay Colton habang kumakain sila. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit kailangan ng mga ilam ito sa buhay niya. Just eat, Denise, and stop glaring at me. Sita nito sa kanya. Di siya nagsalita at bumuga na lamang ng hangin. Nagpatuloy na siya sa pagkain. Matapos kumain, umakyat na siya at tumuloy sa kwarto niya. Naligo siya at lumalabas lang na nakaroba. Habang nagpapahid ng lotion sa balat, hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa buhay na meron siya ngayon. Kasal na talaga siya. Bumuntong hininga siya at nahiga na siya sa kama. Pero hindi pa siya nagtatagal mula sa pagkakapikit, narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Nagtatakan tumingin siya kay Colton. Ano na naman ba? Inaantok na ako, Colton. Bukas na tayo mag-usap kung may sasabihin ka. Tinalikuran niya ito at saka pumikit. Lumipat ka sa kwarto ko, Pam? Teka, tama bang narinig niya? Ano? Nilingon niya ito. I said move to my room, Pam. It's been a week pero narito ka pa rin sa kwartong to. Tuloy na siyang bumangon sa pagkakahiga at tumingin kay Colton. Ano? Pumahig ka na hiwalay tayo ng kwarto, diba? Kaya bakit ako lilipat? You will move because I say so, Pam. Sa inis niya ay binato niya ito ng unan. Ano ba yan, Colton? Bakit kailangan sa isang kwarto pa tayo? Di naman natin gustong isa't isa kaya walang kaso kahit nahiwalay pa tayo ng kwarto. Tsaka wala akong tiwala sa'yo. Diin niya sa huling sinabi. Nag-iwas siya ng tingin nang maalalang ginawa nito sa kanya sa opisina nito. Nagigigil siya pagka naaalala niya yon. Tayo na, Pam. Gusto mo buhatin pa kita? Dinampot itong una na ibinato niya rito. Lalo siyang nainis dahil
Talagang ipinipilit ito ang gusto sa kanya. Colton naman, hindi nga natin kailangan magsama-sama. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ayoko sabi. Pinaghahampas niya ito dahil sa gigil niya. Hindi man lamang ito nahirapang buhatin siya. Sa bagay ano pa nga ba nga asahan niya? Malaking lalaki ito at maliit lamang siya. Hindi niya magawa na makatulog dahil sa inis. Sinubukan niyang bumalik sa kwarto niya pero nakalak na iyon. Na maghanap naman siya ng ibang kwarto ay puro nakasara lahat. Nananadya. Tumingin siya kay Colton na nakahiga sa tabi niya. Sinabihan niya ito na mahiga sa lapag. Tulad na papanood niya sa telebisyon pero ang kumag ayaw pumayag. Nang siya naman ang hihiga sa lapag, binuhat din siya nito pabalik sa kama. Di na talaga siya natutuwa. Sa inis niya, sinipa niya ito para malagdag sa kama pero hindi niya basta matulak ang katawan nito dahil sa bigat. Sa tangkad at laki ba naman kasi ng katawan nito. Nasa 6 na talampakan mahigit ang taas nito. Sigurado siya sa bagay na iyon. Tapos matipuno ang katawan at halos pumutok nang ang palagi ang suot nito dahil sa malalaking muscles. Binigay niya ang lakas niya para sipain ito. Nalaki ang mata niya nang hawakan nito ang paa niya. Ang kulit mo, Pam, sabi ni Colton habang hawak ang paa niya. Hinila niya ang paa niya pabalik pero hinila ni Colton iyon hanggang sa magdikit ang katawan nilang dalawa. Bitaw na, Colton. Paano kung ayaw ko? Dumilat at seryosong mukhang tumingin sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang maramdaman ang kamay nito sa hita niya. Ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako? Nahigit niyang hininga nang itihaya siya nito at pinaghiwalay ang dalawang hita niya. Hindi niya mapigilang mataranta dahil sa posisyong yon dahil tulad na nasa opisina sila nito, nagdikit silang dalawa at di na siya makapagsalita. Madilim ang mukha ni Colton na nakatingin sa kanya ngayon kaya nakaramdam siya ng kaba. Dapat para hindi lang niya ito sinipa. Hindi na ako natutuwa sa iyo, Colton. Huwag kang bastos. Lalo siya nakaramdam ng kaba nang pinilig nitong ulo, tsaka madilim ang mga matang tumingin ulit sa kanya. Binaba nitong ulo at bumulong sa kanya. Hindi ako bastos, Pam. Asawa mo ako, baka nakakalimutan mo. Gumapang kilabot sa katawan niya nang maramdaman ang mainit na hininga nitong tumama sa tenga niya. Promise hindi na kita sisipain, Colton. Naiiyak na siya sa kaba. Paano ba naman pakiramdam talaga niya ibinabastos siya nito? Denise? Masakit ang ulo niya at wala pa siyang maayos sa tulog. Hello, Denise. Saka lang siya natauhan ng pumatik sinika sa tapat ng mukha niya. Kanina ka pa tulala, Denise. Pinuyat ka ba ng asawa mo? Tanong ni Lucy. Paano mo nalaman? Takang tanong niya. Natutop nito ang bibig. Ala, hindi ka na alien? Nabinyagan ka na? Kinutusan niya ito sa inis niya. Hindi ganon yon, Lucy. Nagkatawanan lang ang mga ito sa kanya na para bang hindi naniniwala sa sinabi niya. Umiling na lang siya sa kaibigan niya at di na pinansin pa ang nanunokso nitong mga tingin. Mabuti na lang di na siya binastos pa ni Colton kagabi. Para sa kanya hindi dapat itong gawin iyon sa kanya dahil bukod sa hindi nila gusto na makasal sa isa't isa, di rin naman sila nagmamahalan. Ano, Denise? Sasama ka ba sa amin mamaya? Tanong ni Lucy sa kanya. Pwede ba, Lucy? Huwag mo na kami isama? Sabi ni Nika. Sige, sama ako. Nakataas ang kilay na tumingin sa kanya si Yuri at Nika. Sure ka? Baka sunduin ka na naman ang asawa mo. Sabi ni Yuri sa kanya. Umiling siya. Aalis yun. Wala siya sa bahay ngayon kaya walang susundo sa akin. Nakangiting sabi niya. Narinig niya kasi ang pakikipag-usap ni Colton sa cellphone bago siya pumasok. Aalis daw to't baka bukas pa makauwi. Okay, let's party. Sigaw ni Lucy na mukhang party. Walang nagawa si Nika kundi ang sumama na lang din sa kanila. Siguradong masaya ang gabing ito. Panay ang hila niya sa palda na kulay pink na suot. Di na umabot yun hanggang kalahati ng hita niya. Actually ay silang apat, pare-pareho ng suot. Magkakaiba lang ng mga kulay. Narito sila ngayon sa pool party ng pinsan ni Lucy. Karamihan nakasuot ng two-piece bikini, maikling shorts at palda na katulad ng sa kanila. Napasimangot na lang siya sa mga nakabikini top katulad niya na pinagpala sa dibdib, hindi kagaya ng sa kanya. Napabusangot siya na makitang pinagtatawanan siya ng ibang babae pagka napapatingin sa dibdib niya. Mga buwisit, wag mong pansinin, Denise, inggit lang sila kasi hindi natitipag ang dibdib mo. Tumingin siya kay Nika. Pader kasi yan kaya hindi yan matibag-tibag. Ouch! Malakas sa kinutusan siya nito. Manahimik ka nga. Kung alam lang niyang masaya pala ang mga ganito, sana matagal na siyang sumama sa mga ito sa tuwing niyaya siya.
Naghiyawan ang lahat nang gumiling si Lucy sa gitna. Maging silang napapaindak at napapasayaw. Kanya-kanyang inom, sayaw. May lumalangoy, may kumakanta pa. Iba't ibang trip pero masaya. Hey! Natigil siya sa inom ng alak. Hey, hey, Dr. Zoran? Natawa si Zoran sa para ng pagbati niya. Kaibigan to ni Lucy na ipinakalala sa kanya noon. I heard that you and Aaron have broke up. Inabutan niya si Zoran ng alak at ininom naman agad nito iyon. Ininom niyang alak na hawak niya tumango dito. Ah, oo. Magkahiwalay talaga kasi siya dahil kinasal na siya sa iba. So it means pwede ka nang ligawan? Nakangiting tanong ni Zoran sa kanya. Umiling siya at tumawa. Sino nagsabi? Lasing na siya. Nagdadalawa na to sa paningin niya. Nang ilibot niya ang tingin para hanapin si Lucy o ang iba pa, na kaibigan niya hindi na rin niya nakita ang mga ito. Siyempre, single ka na kaya pwede na, di ba? Hindi pwede. Uminom siya ng alak. Bakit? Tinaas niya ang kamay para pahintuin tong magsalita. Hindi pwede kasi hindi pwede. Mahinang natawa ang lalaki sa harapan niya. Lasing ka na, Denise. Gusto mo ihatid na kita sa kwarto sa itaas? Umiling siya. Hindi na. Nang tumayo siya, nabuwal siya. Ngayon lang siya nalasing ng ganito. Lahat ng tignan niya ay sumasayaw tumiikot. Inalalayan siya ni Zoran at tumayo at muli na inupo sa kinaupuan niya kanina. Ihahatid lang kita sa taas. Promise, I won't do anything to you. Mahina siyang natawa at hinampas ito sa braso. Kilala niya si Zoran. Mabait ito at gwapo. Kaya nga marami nagkakagusto dito sa universidad kahit matagal na itong graduate ton. Hindi kasi naalis sa magandang imahe na iniwan ito sa universidad. Isa kasi itong magaling na swimmer noon at ngayon ay lisensyadong doktor. Wag na nga. Kaya ko na. Tinabig niyang kamay nito nang hawakan siya. Pinilit niyang maglakad kaya naman natumba na naman siya. Iaakit na kita. No need. I'm here to fetch my wife. Tumingin siya sa lalaking nakakarating lamang. Masama ang tingin nito sa kanya at halata na galit ito. Teka, bakit ang gwapo nito lalo ngayon? Mahina niyang tinampal ang pisngi. You're married? Hindi ba kapaniwala ang mukha ni Zoran? I told you hindi pwede kasi hindi pwede. Magulong sabi niya rito. This man, itinuro niya si Colton, is my husband. Bago tuloy ang bumagsak ulit dahil sa kalasingan, sinalo na siya ni Colton. Hindi siya idiniretso ni Colton sa kama. Pagka-uwi nila ipinasok ni siya nito sa bathroom. Teka! Napatili siya nang ilagay siya ni Colton sa jacuzzi bathtub na kasyang 4 na tao sa laki. Sa lamig ng tubig nabawasan ng konti ang pagkalasing niya. Naramdaman pa niyang tumabi sa kanya si Colton. Kung kanina nilalamig siya ngayon hindi na dahil umupo ito at ipinatong siya ni Colton sa ibabaw nito. Colton! Mahina niyang sambit nang alisin itong bikini top na suot niya. Bakit mo? Nanlaki ang mata niya nang halikan na siya nito. Gusto niyang itulak to pero nanghihina siya. Inawakan pa rito ang likod ng ulo niya at tiniin ang mukha sa kanya. Nakulong ang ungol niya sa loob ng bibig nito nang hawakan ng isang kamay nito ang isa niyang dibdib. Di na siya makahinga dahil tila uubusin nito ang hangin niya sa paraan ng paghalik nito. Hubinga siya na malalim at binitiwan nito ang labi niya. Akala niya tapos na ito pero hindi pa pala dahil muli siya nitong mapusok na hinalikan. Hindi niya alam kung paano ba gaganti dahil kahit kailan di naman sila naghalikan ng ganito ni Aaron. Tanging smack lang. Mabilis nitong tinulak ng matauhan siya. Parehong mabigat ang paghinga nilang dalawa. Nakagat niya ang labi na makita na nakawang pang labi ni Colton habang nakatingin sa kanya.